Palapakan natin si Lord ngayong umagang ito. Give God the honor, the praise, and the glory. And everybody shout, God is good. Praise God. Magandang umaga po sa inyong lahat, sa lahat po ng ating mga nasa on-site ngayon sa ating church, sa ating Rain M Center, and also we would like to say good morning sa ating pong mga nanonood sa ating online, sa ating pong mga nasa bahay, wherever you are, whether you are in your house or in the Philippines. Ang isa po sa kayo man po ay wala sa Pilipinas, sa ibang bansa, maraming salamat po. Pwede ba akong mag-ask, pwede bang palakpakan lang natin yung mga taga-online? Pwede bang palakpakan lang natin yung mga taga-online, no? Maraming salamat po. Thank you for watching, thank you for sharing, thank you for liking, and thank you for sa lahat ng mga bagay na ginawa niyo po sa Panginoon. Maraming salamat po. I would like to just give a few very quick announcement. May monitor ba ako? I cannot hear myself. Okay. So, number one, gusto ko lang po sabihin, ako po ay nagpapasalamat sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta. This week, tayo po ay nagpadala na ng ating support sa dalawang missionary natin sa East Timor or sa Timor-Leste, no? Nagkataon po mga kapatid that last week, I think it was nagkaroon po ng malaking baha, nagkaroon ng sabay na baha at ulan sa Indonesia at sa East Timor. And yung pong missionary, dalawa po doon is we have supported, the church supported them. At ito po ay because of the possibility ng inyo pong pagiging generous, no? Kaya maraming salamat po. And at least meron na tayong isang bansa, 195 na lang ang ating susuportahan, okay? Kasi ang target po natin is 196 countries all over the world. So nakasupport na po tayo ng isa, so 195 na lang. Palapakan naman natin si Lord. Praise God. And pakibati nga po yung mga katabi nyo. Pakisabi nga sa katabi mo, you look beautiful, ha? And you are looking beautiful every day. Maraming salamat sa inyo. Tayo po ay nasa dulo o pangalawa sa dulo ng ating pong series. At matatapos na po tayo next week sa ating pong series na Blessed to be a Blessing. And next week po, don't miss the ending part because we would like to end our series, 2-month series ng Blessed to be a Blessing with a bang. Okay? Ang topic po natin by next week will be the power of Amen. So that's very important po, the power of Amen. Everybody say Amen. Yung pong word na Amen, you will see the word Amen all throughout the last verses ng lahat ng libro ng New Testament except for the book of James and except for the book of 3 John. Pero pag binasa nyo from Matthew to Mark to Book of Revelation, you will see the word Amen. Alam ko yung iba nagche-check na ngayon, meron nga ba sa Matthew? Pag tingnan nyo po sa Matthew, wala kayo makikitang literally word na Amen. But the word Amen in the Greek was translated as the word surely. Okay, the word surely. That's why when Jesus Christ said, sabi niya, go and preach the gospel over the world, and surely I will be with you till the ends of the world. Yung word na surely there, actually it's the word amen or aman in Hebrew, mga kapatid. All throughout the New Testament, you will see that God is ending every verses in the New Testament with the word amen. So that is not an accident, that is by design. Because God would like to say, God in heaven, when you speak the word amen, ibig sabihin, surely it will be done. Are you listening to me? Kaya mga kapatid, we are not ashamed, we are not afraid to say amen. So whenever God is speaking a promise to your family, you always shout amen. Because God in heaven is saying, surely it will be done. Are you listening to me? Next week po, let's get excited. It's a very powerful preaching. We would like to end the preaching with a bang, the series, Blessed to be a Blessing. So this morning, let's talk about today, our topic, second to the last topic natin po, pag-usapan po natin, the God of the unlikely. Now, bakit ko po ba ito tinawag na the God of the unlikely? Many of us, mga kapatid, pag pinag-usapan po natin yung word na unlikely, everybody say unlikely.
Pag sabi natin unlikely, hindi po ito, hindi ka-like-like, no? Don't misinterpret mo yung the word na hindi siya ka-like-like, no? Yung word na unlikely, ang ibig sabihin ng word na unlikely is not probable or not likely to happen. Ibig sabihin, mga kapatid, walang posibleng mangyari. Okay? Posibleng hindi mangyari. O baka hindi maganap. Unlikely. Pag sabi natin unlikely, tinan mo yung katabi mo, gaganda kaya? O unlikely. Hindi, joke lang yun, okay? No, pero mukhang gaganda. Sabi mo naman sa katabi mo, gaganda ka naman. Okay? O gagwapo ka, okay? Di ba yung parang ganito lang siya. Pwede bang maging magkaibigan ng pusa at saka ang aso? Most likely, you will say, it's unlikely. No? Because it has a little chance of happening. Yun ang ibig sabihin ng unlikely. Now, bakit po natin pinamagatan ng ating sermon ngayong umaga pong ito, the preaching this, that God is the God of unlikely. Kasi nga, minsan, madalas po sa ating mga buhay, ang Diyos po, mga kapatid, tingin natin, there's a little chance of what He is doing in the midst of darkness. Example, no? Alam ba ninyo na ang year 2020, everybody say 2020, ay nakasama sa lexicon, dictionary ng mga slang words, na ang ibig sabihin na ng mga word na 2020 o numbers na 2020, it means sabihin crazy or bad. No, imagine niyo mga kapatid, because last year was really a crazy year. It was a bad year to many. No? Kaya po ngayon, pagka nagsabing, alam mo, yung girlfriend ko, she went 2020. Ibig sabihin, she was crazy. He gone bad, no? Mga kapatid. And most of the time, many people never saw the move of the Lord during that time of the craziness and dark seasons. Bakit po? Because we thought that God is unlikely to move in this situation. Now, gusto ko lang muna po kayong bigyan muna mga ilang mga example ng mga unlikely situation. Okay, halimbawa, no, si Roy Sullivan, isa pong park ranger ng Shenandoah National Park. Okay? Alam po ba ninyo na according to record, ito pong si Roy Sullivan was struck during his lifetime, was struck by lightning 7 times. No? Very unlikely. No? Imagine mo yung tamaan ka ng kidlat 7 beses. Di ba? 7 beses ka at nag-survive. Ang nakakalungkot lang, nung 1983, nag-commit po siya ng suicide. Nakakalungkot, no? Hindi napatay ng kidlat, napatay ng lubid. May kausap ako dito, ano? Parang ganito ka, hindi ka nadali ng COVID, no? Nadali ka ng broken heart. Unlikely. Okay, so imagine niyo po siya, imagine 7 times siya, tinamaan ng kidlat. That's unlikely because according sa science, siguro 1 in every 50 or 100,000 people natatamaan ka ng kidlat. Are you following me, no? Okay, isa pa, bigyan ko kayo ng mga unlikely or has a slim chance of happening, pero nangyari. Ito pa, no? Si Elizabeth Ann Hodges, no, sa Alabama. Natutulog siya, mga kapatid, noong 1954, tapos may tumamang bato sa bintana niya, sa bubong, lusot, no? Lusot yun, tumamang ngayon sa hip niya. Okay, ito po, nakita niyo po yung sugat na yun, ganun kalaki po yung sugat ng pagkakatama ng maliit na bato. Tapos nung dalhin po siya sa ospital, it was discovered na siya'y tinamaan ng meteorite. No, imagine niyo sa dinami-dami ng tatamaan, meteorite, no? Gandang souvenir. Alam mo, parang tahimik kayong lahat. May kausap ako dito. Tinamaan siya ng meteorite. The only human in 1954 that is being recorded to be hit by meteorite. That is unlikely. In fact, according sa mga scientists, 1 in 9,000 years tumatama ang isang meteorite sa isang tao. Every 9,000 years lang. At after 9,000 years, siya pa ang tinamaan. Now, ang tawag po natin dito ay unlikely. Di ba? Parang imposible. Parang magkaroon man, dumating man, pero bihirang-bihira. Now, bakit ko po ito sasabihin sa inyong lahat? Tanyo po sa kung bakit. Because many times, I want you to understand that God is the God of the unlikely. Ano po yun? Nang tingin ng madami sa atin, parang ang Diyos nagpapala siya, nang be-bless siya, kasi mabait ka, mahusay ka, righteous ka, matino ka. Pero alam po ba ninyo, at alam natin tong lahat,
mas madalas nating naranasan ang kabutihan ng Diyos sa panahong hindi ka maayos. Ala kong kausap dito. At nakapagtataka na ang Diyos, kung kailan ka hindi nag-aayos, ang Diyos pa ay nagiging mabait sa atin. Nang tingin ng relihiyon at ang tingin ng maraming tao, it is unlikely. But you know, God is like that. Okay? Pag binabalikan nyo po ang scripture, if you're going to go back to the scripture, you will see na sa Bible po mga kapatid, if you will backtrace, ang Diyos kumikilos siya sa isang environment, ang tingin ninyo parang walang pag-asa. Okay? Kaya pagdadaan nyo po natin to, no? Kung sa panahon ng tingin nyo, ang buhay nyo walang pag-asa, yan ang perfect environment na kikilos ang Diyos. Okay? Sabi mo nga sa limang katabi mo, kumikilos ang Diyos. Alam ko, nakikita mo yan. Sabi mo sa limang katabi mo yan. Come on, talk. Okay, talk. Most of the time, ang tingin lang natin, God, kumikilos siya when there's a good moment. Pag merong good environment. Pero ito, si Lord mas madalas kumilos at mas madalas siyang may gawing maganda kapag bad ang situation. Kaya ang Pilipinas, bad ang situation. Pero naniniwala tayong lahat, through the eyes of faith, God is moving powerfully in this nation. Now, let me prove that to you. I'm going to jump verses after verses to prove that to you that God can bless you in unlikely situation. That God can still be blessing you, your families, your situation in a moment na kung saan ang buhay mo unlikely. Okay? In the book of Judges, chapter 21, verse 25, ito yung last verse, okay, ng book of Judges. At tingnan nyo to, this is not a happy verse. This is not a happy ending, a happy verse to end a chapter or a book. Sabi doon, in those days, Israel had no king. At ano daw ang pinaggagawa ng mga tao? And everyone did as they saw fit. What a happy, unhappy ending of a book. Di ba? Imagine mo ano ang book. Walang king, walang leader ang Israel, nagkakagulo ang lahat, at ang sabi pa dito, ang description ay lahat ng tao, ang ginagawa, yung lahat lang ng gusto niyang gawin. So ibig sabihin, during these times, Israel has no standard. Ibig sabihin, kung gusto mong pumatay, pumatay ka. Kung gusto mong magnakaw, magnakaw ka. Kung gusto mong magdrugs, magdrugs ka. During the time, because there was no king, and everyone did as they saw fit. Now, kung may lalala pa sa Pilipinas, mas malala pa ang Israel during that time. Now, pero that is chapter 21. Kung may mga Bibles kayo, digital man o hindi, ano ang susunod na book? Salamat. Thank you for reading the Bible. Hello. Anong susunod na book? Ang susunod na book is the book of Ruth. Now, to many of us, ang concept natin, akala natin, after Judges, Ruth, magkasunod na senaryo. Actually, hindi po. Papatunayan ko po sa inyo na ang book of Ruth ay isinulat sa panahon ng book of Judges. Okay? Let me jump now. Another flip of a script lang, another flip of the page. Ruth chapter 1. Follow me ha. Tingnan nyo, sabi niya. In the days when the judges ruled. So lumalabas yung book of Ruth ay nangyayari sa panahon ng book of Judges na walang standard, walang leader, lahat ang ginagawa, lahat lang na mabuti sa kanyang isip. Are you following me? There is something good happening during the bad, unlikely days. Sabi niya, in the days when the judges ruled, there was a famine in the land. So a man from Bethlehem in Judah, together with his wife and his 2 sons, went to live for a while in the country of Moab. And the man's name was Elimelech. His wife's name was Naomi. And the name of his 2 sons were Mahlon and Chilion. And there were Ephrathites from Bethlehem, Judah, and they went to Moab and lived there. Now Elimelech, Naomi's husband died, and she was left with her 2 sons. They married a Moabite woman, one named Orpah, and the other Ruth. And after they have lived there about 10 years, both Mahlon and Chilion also died, and Naomi was left without her 2 sons and her husbands. Now, pakinggan niyo po ako mabuti. Let me give you a background.
Samantalang nagkakagulo ang Israel, no kings, no leaders, no judges, everyone is doing what is right in his own eyes. Sa kasabay nito, sinabi ng Bible, may isang mag-anak, ang pangalan po ay si Naomi, nag-asawa si Elimelech, nagkaroon ng 2 anak, nagkaroon ng 2 manugang. In a period of time, namatay ang asawa, namatay ang anak, ang natira 2 manugang. Magkasabay na magkasabay, in the time of an unlikely situation, merong ginagawa ang Diyos. Now, sino po itong 2 na to? Sino po itong, bakit isinulat itong Book of Ruth? Sabi doon, when Naomi heard that in the Moab, that the Lord has come to the aid of His people by providing food for them, she and her daughters-in-law prepared to return home from there. Now, listen, pakinggan niyo po ako mabuti, no? Listen very, very carefully. Pakinggan niyo po ito mabuti. That there was a situation. Ano yung situation? Nagkakagulong bayan, nagkakagulong bansa, and yet kasabay nito, God is raising a woman by the name of Ruth. At itong si Ruth is not even an Israelite. He is a Moabite. At alam niyo yung story nito, tama po ba? The story goes, si Ruth, na-meet niya si Boaz, soon to be husband. At si Boaz at si Ruth ay nagpakasal. At nung sila'y magpakasal, pinanganak ang kanilang anak na si Obed. At si Obed, nung magpakasal, nagkaroon ng anak, ang pangalan si Jesse. At si Jesse, nung magpakasal, nagkaroon ng anak, ang pangalan niya ay walang iba, kundi ang isa sa sikat na karakter sa Scripture, si King David. Now, what am I trying to tell you? Tanyusayin ko ano? Lakas. Kasabay ng unlikely place, unlikely situation, sa likod nito, may ginagawa ang Diyos to raise a perfect leader for His country. What am I trying to say? Ngayon, you are in a situation, wala kang trabaho, wala kang pera, may sakit ka, nasa ospital ka, maraming naniningil sa'yo, wala kang hope, hindi mo alam kung sa kuko na idea. Sa likod nito, may ginagawa ang Diyos because God is the God of the unlikely. Tayo minsan, at pansin nyo, para bang ang Diyos napakahilig niya sa ganyan. No? Kaya nga ang totoong blessing, everybody say blessing. Ang totoong blessing, hindi mo matatagpuan sa bright lights. Matatagpuan mo yan in dark places. Ay, wala akong kausap dito. Matatagpuan mo ang tunay na kamay ng Diyos nung panahong may sakit ka. Matatagpuan mo ang tunay na provision ng Diyos nung panahon na tingin mo wala ka na at hindi mo alam kung saan ka kukuha. And yet God opened up something in the heavens and reached out to you and have done some miracle in your life. That's the time you have said, Lord, thank you for blessing me. Are you listening to me? That's why we must have a change of perspective. Anong change of perspective? Na akala natin mabait ang Diyos kapag lahat ay maayos. Sa totoo lang, mabait ang Diyos kahit hindi maayos ang sitwasyon mo. Mabait ang Diyos kahit nagluluko ang tatay mo. Mabait ang Diyos kahit ang asawa mo parang nagsira ang ulo. Mabait ang Diyos kahit wala kang pera because God is our God of the unlikely. At napansin ko, si Lord, kapag merong pangit na sitwasyon, doon mas malakas ang kilos ng Diyos. No? Kaya tingnan mo yung mga katabi mo, tanongin mo yung mga katabi mo, pangit ba sitwasyon mo? Ha? Kumikilos ng malakas si Lord. Sige, lakas mo. Ayan, lakas mo. Okay, let me give you some 2 points. This is very, very fast. Number one, I want you to understand that calling is found in unlikely person. Napansin ko in the scripture that God is always calling unlikely person. No? Ano yun? He is not calling the intelligent, yung lagi nakakauno, kinikilala ng eskwelahan, di ba? He is not calling that. Oh yeah, there is also a calling for you. But most of the time in the scripture you will see that God is calling people that is unlikely. At minsan, kabaligtaran ito. For example, God called Moses, an 80-year-old guy with a speech impediment.
No? Imagine mo, tinawag ni Lord na maging deliverer ang isang deliverer at tinawag niya not in the younger age. Tinawag niya ng 80 years old. Kaya yung mga matatanda dito, may pag-asa pa. Hallelujah. Wala akong kausap dito, di ba? Alam mo, di ba, no? Imagine mo, kung ako si God ha, Gio ha, kung ako si God, tatawagin ko si Moses by the age of 30. Di ba? Tatawagin ko si Moses by the age of 27. Young, aggressive, passionate. Tatawagin ko. Ang tanong, bakit tinawag ni Lord si Moses na una sila nag-meet sa the burning bush, 80 years old, at uutal-utal pa with speech impediment? At sabi ni Moses, paano ko pupunta doon? Wala naman akong, bigyan mo naman lang ako ng laser sword or bigyan mo man lang ako ng kahit anong power. At ang sabi ni Lord, ano hawak mo? At ang sabi ay stick. Imagine mo, binigyan siya ni Lord ng isang kapangyarihan, stick. That is very, very unlikely. No? Kaya kung ikaw, mga kapatid, tingin mo, wala kang talino, hallelujah, candidate ka. Ay, wala akong kausap dito. Kung palagay mo, you are unqualified, hallelujah, candidate ka sa gagamitin ng Diyos in the future. Siguro sabi ninyo, Pastor, hindi po ako nakatapos. I tell you one thing, God can call you from wherever you are. Kahit sino ka gagamitin ka ng Diyos. Because God, calling comes unlikely in unlikely person. Example, bigyan ko pa kayo ng isang halimbawa. One time in the New Testament, God said in heaven, I want to preach, I want to get the gospel out from Israel to the nations of the world. Sino kaya ang posible at pwede kong gawin doon? And suddenly, he found a man by the name of Saul of Tarsus. Ano po siya? Siya si Apostle Paul. He was a murderer. He was a persecutor. He hated Jesus to the guts. At dahil itong taong ito, hate niya si Jesus, sabi ng Lord in heaven, that's the right man. That's the perfect man for the gospel. Imaginein mo, kung ako si God, ang hahanapin ko yung mahal si Jesus. Ang hahanapin ko yung magaling at mamamatay para kay Jesus. Pero ang pinili niya to preach the gospel to the Gentile, sino? Persecutor, murderer, and hated Jesus. That's unlikely. Am I talking to someone today? No? Diba? Kaya mga kapatid, let me give you a good news. Persecutor mo, tatay mo, parents mo, magugulat ka isang araw, baka magpastor ang tatay mo. Wala nag-amen sa akin. Okay, hindi pa kasi alam yung kapangyarihan ng power of amen eh. Okay, di ba? Hindi mo alam yung mga nagpe-persecute sa'yo sa bahay na nagsasabi na ayaw sa Lord. Isang araw, mga kapatid, magugulat ka, hahanapin ng Diyos. God will make His shine bright light upon them and they will be saved. Magugulat ka, they will serve the Lord more than you possibly. Because God is the God of the unlikely. Kaya mga kapatid, itong bayan natin, mangangawit ang panga mo, ang daliri mo, kareklamo sa gobyerno, sa lahat ng kakulangan at totoo naman yan. Lahat ng kapalpakan, lahat ng ganito, totoo naman yan. Pero mga kapatid, gusto ko lang itong sabihin sa inyo, ito ang perfect environment for God to move in the lives of the people, to change, to transform, and to have a saving knowledge of Jesus Christ. Si Lord, pumikilos siya sa panahon na unlikely. Everybody say unlikely. One more time. One more time. Unlikely, di ba? Bibigyan ko pa kayo ng kasalimbawa. Unlikely, Jesus Christ wanted to enter Jerusalem to make Himself known. Alam niyo yung storyang ito, anong ginawa? Nagpakuha siya ng isang donkey. No? Kung ikaw ba yung king, expected ng mga tao, you're the king, the Messiah, you will ride a stallion, a horse, or a camel. Di ba? Pero bakit nagpakuha ng isang ass, A-S-S? Nagpakuha ng isang mule, nagpakuha ng isang donkey, isang maliit na parang kabayong mahina. At ang sa Bible says, He entered Jerusalem riding in the donkey. That is very unlikely. Pero alam niyo kung bakit kinuha ng Jesus Christ yung donkey rather than a horse? Tanong sa inyo bakit? Sapagkat ang donkey may isang karakteristik. Tanong sa inyo ano? Na itong donkey kayang mag-carry ng heavy load, pero hindi pa ako tapos. Tanong ko ano? Kaya niyang mag-carry ng heavy load without complaining. Kaya nga pag binasa niyo mga kapatid sa Bible, di ba? May isang prophet, sumakay sa donkey, si Balaam. Ginawa ni Lord, pinagsalita. Nagreklamo yung donkey.
Tapos nagulat si Balaam, bakit? Hindi lang siya, hindi of course, nakakagulat naman, nagsasalita naman yung donkey, no? Pero pangalawa, ang mga donkey usually hindi nagre-reklamo. Alam niyo kung bakit kinuha ni Jesus Christ yung donkey na maliit? Alam niyo kung bakit? Sapagkat alam ni Lord, siya yung kayang mag-carry ng big load without complaint. Alam ko mga kapatid, ganyan din nangyayari sa iyo. Di ba? You are now carrying big loads. You are carrying big problems, big sicknesses, big responsibility. And yet you don't complain and you are saying, Lord, ang mahalaga, itong load ko galing sa iyo. Itong bigat na to, ikaw ang nagbigay. Kaya kahit gaano kabigat, I will carry it because I know it came from you. That's very, very unlikely. Are you listening to me? No? Kaya mga kapatid, si Lord kumikilos siya sa mga bagay, sa mga sitwasyon ng tingin mo unlikely. Hallelujah. Maybe you are watching us, you are in the hospital today. Probably you are sick, your family is sick. Gusto ko lang sabihin sa iyo, this may be the darkest moment of your family, but this is also the brightest moment and season for your family because God is about to reach down to you. If you believe that, clap your hands. If you believe that in God. Bibigyan ko kayo that calling comes from unlikely persons. Example, no? Mga kapatid, tandaan nyo to, no? But faith changes what is probable and make unlikely things possible. If you will just see things, that blessing from the eyes of faith, not from the eyes just of reality, you will see that faith can change what is probable. Pastor, nananampalataya naman ako, pero bakit wala talaga akong makitang maganda? Alam niyo kung bakit wala kang makitang maganda? Sapagkat hindi mo talaga ginagamit ang pananampalataya mo. Sapagkat ang pananampalataya, pag ginamit, tiyak may makikitang maganda. Number one, sinabi ng Scripture that without faith, no one can see God. So if you're going to use your faith, you will see God moving. If you will see your faith in your family, you will see God moving in your family. If you will see faith behind the sickness, then you will see God moving behind the sickness, and God is healing the sickness because faith can change what is probable and make unlikely things possible. Kaya mga kapatid, ito bibigyan ko po kayo, this is not a prophetic word, but this is also just a practical word. Tingnan sa'yo ko ano. Ang pandemic nito tatagal pa hanggang next year. Because history will show that all pandemics tumatagal ng 3 taon. Are you listening to me? Nakapagtatakang 3 taon. No? Nakapagtatakang si Jesus 3 araw, 3 gabi na namatay. Pero pagkatapos ng 3 days and 3 nights, He went out from the grave alive with freedom offered to us all. Listen, these 3 years, 2020, 2021, 2022 hanggang next year, maaaring lumala pa ang mga sitwasyon. Pero sa mga anak ng Diyos, mananatiling buhay ang pag-asa at pananampalataya. I don't know if you are believing that to me. Probably this 2020 and 2021 and 2022, you are not being buried by God, but God is planting you. You are not being buried, you are being planted. Because after 3 years, you will arise. After 3 years, you will grow. After 3 years, you will bloom. After 3 years, you will see the hands of God powerfully move. 3 years. Kaya mga kapatid, gusto kong sabihin sa inyo, you must see things in the eyes, in the perspective of faith. Kasi pag titingin ka sa perspective ng tao, wala kang makikita kundi mali. Diba? Wala kang makikita kundi pangit. Pero ang Diyos ganito, ang pangit na sitwasyon, perfect environment para siya kumilos ng malakas.
Kaya itong taon na to, 3 taon na to, yan ang perfect environment. God will bring up the dream. God will fulfill the dream. God will elevate you during the 3 years. God will promote you during the 3 years. God will going to see, God's hands will be visible in your life and your family within the next 3 years. Because God is the God of the unlikely. Can I hear an amen? An example, bigyan ko na isa example of unlikely, a calling a person to be unlikely. No? Ito po, sumikat. No? Siguro, alam ko, nabalitaan nyo to. No? Tama ba tayo? No? Ito yung nangyaring pantry sa Maginhawa, community pantry. No? There was a woman na nakaisip. Naisip niya kasi nag-ECQ, siyempre nawala na naman ng pagkain, nawala na naman ng trabaho. So ginawa po niya, nag-set up siya ng isang maliit na pantry, naglagay lang siya ng gulay, naglagay ng sardinas at kung ano-ano pa. Alam niyo, nung ini-interview siya ng Rappler at saka ng ABS-CBN at Channel 7, ang pangalan po niya ay si Patreng Non. No, sabi niya, one of the main things people ask Patreng Non, yung pong babaeng nag-set up nun, is how and why she started the pantry. Ito pong sagot niya, pagod na akong magreklamo. Nakakasarap, yun ang magandang reaction, di ba? Pagod na akong magreklamo, she told Rappler. Pagod na ako sa inaction. I'm tired of complaining, I'm tired of inaction. Sabi niya, pagod na ako ng kapopost. Pagod na ako ng kareklamo sa gobyerno. So anong ginawa niya? Hindi na siya naghintay ng aksyon ng gobyerno. Ano ginawa niya? Gumawa siya ng aksyon. Anong tawag ko doon? Blessed. Ay, wala akong kausap dito. Nandiyan niyo ako? Tapos ito pang sabi niya, ito sabi niya doon sa mga tao, free to come and go lang po kayo, she explained. Kung ano yung sobra nyo sa bahay, pwede nyo pong iwan. At kung ano po yung kailangan nyo, wala kayong bigas, pwede po kayong kumuha. Alam nyo, it became viral, no? At bakit siya naging viral? Because of the goodness of one woman by the name of Patreng Non. Alam nyo kung ano naging viral? Tayo sa'yo bakit? It became a ripple. Ano yun? Ngayon, mga kapatid, ang mga tao ngayon, gumagawa na ng sarili nilang mga pantries. Okay? Tapos, nag-iiwan na yung mga tao na mga supply at kung ikaw wala kang makuha, kunin mo. Ang ganda nga nung ganda nga nung slogan nila, magbigay, sabi niya, magbigay ayon sa kakayanan. Kumuha, batay lamang sa pangangailangan. At ngayon mga kapatid, mostly community sa Metro Manila, gumagawa na nito. Okay, sabi nila, Bayanihan Spirit. Pero sa totoo lang mga kapatid, at least I have found someone, hindi politician, hindi mayaman, hindi influencer, pero ang ginawa nitong babaeng ito, gumawa ng isang bagay, something great, something big, to be a blessing to many people. Sa halip na magreklamo, sa halip na tulig sa inang gobyerno, sa halip na magreklamo na naman, ang ginawa lang niya, he has done something good. Anong tawag natin dyan? Blessed to be a blessing. And by the way, I don't know if she's a Christian or not. I don't know kung born again siya o hindi. Pero it doesn't matter to me. Ano yun? Simple lang mga kapatid. God is calling unlikely people to be a blessing. When I heard this, listen to me. Sabi ko, Panginoon, hindi ko alam kung Kristiyano siya, pero kung Kristiyano siya, praise the Lord. Kung born again siya, hallelujah for her life. Pero sabi ko, ito ang kailangan natin. Ay, malakang kausap. Hindi ko naman sinasabing magtayo ka ng isang pantry din. Hindi ko alam. Pero isa lang ang gusto ko sabihin sa iyo. May ibibigay sa iyong idea si Lord. Meron para sabihin, anak, stop complaining. Anak, stop comparing. Anak, stop whining and stop crying. I have given you my favor and I can give you my blessing as well. Sino rito yung handa sa ganun? Taas ang kamay. Gamitin kay ni Lord. Hallelujah. Taas ang kamay. No? Ako, my prayer, alam mo, sabi ko nga sa inyo, aabot po hanggang next year ang pandemic. Ibig sabihin, hanggang next year, may pagkakataon pa tayo maging blessing sa maraming tao.
Ay, wala akong kausap dito, no? Hindi ko alam kung paano kagagamitin ng Diyos to be a blessing to many, but isa lang ang alam ko, God is calling unlikely people like you. Imagine mo, hindi siya politician, wala siyang pera, hindi siya influencer, hindi siya kilala, and yet, right now, kung ano yung ginawa niya, it became a ripple to many community. It's called blessing. Hello? Kaya tingnan mo yung mga katabi mo. Kayo po mga nanonood, tingnan mo yung mga katabi mo. Yan ang kandidato para gamitin ng Diyos to be a blessing to many people. Sige, kamayan mo yung katabi mo, virtual na kamay lang. Sabi nyo, congratulations, isa kang kandidato. Sabi nung iba, Pastor, anong magagawa ko? Wala akong pera. I don't know. Pero si Lord, alam niya kung paano kanya gagamitin to be a blessing to people. And listen to me, you may not touch many people, but you can touch one person. Not one, not everyone. You can always change a person's life. Pero mga kapatid, God is calling unlikely people. Amen? Number 2, and I will close with this. Number 2, blessing is released in unlikely places. Number 1, calling is found in unlikely persons. Number 2, blessing is released in unlikely places. Sino ito ang gustong ma-bless? Taas po kamay, taas pong kamay. Okay. Sino po rito ang gusto ang business ninyo kung malaki ang kitain? Okay. Lord, hindi ko pa natuturo kasi yung power of amen, kaya hindi pa mangyari sa kanila yon eh. Okay. Sino rito yung gusto na lumaki ang kita ng business ninyo? Taas pong kamay. Okay, good. Sino po dito ang gusto na pagpalaing kayo ng mga kaibigan nyo? Taas ang kamay. Okay, very good. Sino rito ang gustong pagpalaing kayo ng kaaway mo? Taas ang kamay. Wala, parang kakaunti na yata, no? Pastor, paano ba ako pagpapalain ng kaaway ko? Sino po rito ang gusto nyo mga kaaway nyo kuhanin ni Lord? Taas kamay, taas kamay. Honestly. Sino ito yung minsan nagpe-pray ka, o wag na nagpe-pray kasi masama, di ba? Napabuntong hininga ka, kunin mo na. Okay. Sino rito minsan yung gano'n, nanalangin ka, o nabuntong hininga ka, kunin mo na sila, Lord, kung magkaka-COVID siya muna. Okay, di ba? Nandiyan niyo po ako, di ba? Napansin niyo to, ha? Most of the time, we thought God will bless us in likely places. Pero if you're going to look at the scriptures very carefully, God is blessing us most of the time in unlikely places. Ano yun? Sa mga lugar na hindi mo ini-expect, doon kanya pagpapalain. Wala akong kausap. Sa panahon na may sakit ka, doon kanya pagpapalain. Sa panahon na may patingin mo walang kapag-apag-asa, that's the perfect environment wherein God can bless you. Let me just prove that to you. In the book of Psalms chapter 23, verse 4 to 5, you're familiar with the verse. The Lord is my shepherd. I shall not want. He makes me to lie down in green pastures. He leadeth me beside still waters. He restores my soul. Sabi nung verse 4, even though I walk through the darkest valley, I will fear no evil. For you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. Let me cut that. This is a declaration of David para sa lahat ng Kristiyano. Sabi niya, kahit magdaan man ako sa lahat ng apoy, sa lahat ng darkest valley, I will never fear. I will fear no evil. Bakit daw po tayo hindi takot? Because you are with me. Let this be an encouragement to many. Ano man ang pinagdadaanan nyo ngayon, God is with you. If you are today sick, God is still with you. If you are today, there is something going on within your family, gusto ko lang sabihin sa iyo, God is with you. Sabi niya, I will fear no evil for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. Bakit binanggit yung rod and your staff? The staff is for guide. The rod is for pangpukpok. Pastor, kanino ba ipupukpok yun? Sa akin? Hindi. The rod, the staff will be your guide. During the time that you're in the valley of the darkness, of the dark shadows of the valley, God will guide you. And the rod is a symbol that God is protecting you. Listen, whatever you are today, God is protecting you from wherever you are today. And He will guide you to get out from the valley, from the darkest. But that's not my point. Itong pinakamatindi, God
is blessing you in unlikely places. Look at verse 5. Sabi ng verse 5, you prepare a table for me. Cut. Tama ba yon? Come on, listen. Read it again. You prepare a table before me. Where? Let me give you a culture muna, no? Sa Israel, when you're a visitor, pinagprepare ka ng isang lamesa, nilagyan ka ng maraming pagkain. Dapat pala, nilagay akong pagkain dito, no? Okay? Na maraming pagkain, ibig sabihin, special ka. Pero hindi ka lang special dahil pinakain ka. Sa Pilipino, ganun eh. Pag pinakain ka ng madami, special ka. Tama? Sa Israel po, pag pinakain ka ng madami, dadagdagan pa ng bonus yon. Ano yun? They must anoint you with oil. Gagawin nila, pagdating mo, na bakit kailangan nilang lagyan ng langis ang ulo mo? Kasi sa Israel po, disyerto eh. So pagdating mo, wala namang moisturizer. Di ba? So ang gagawin, para ikaw ay special na bisita, papahirang ka ng langis nung nag-prepare ng pagkain para sa'yo. Hindi lang yun ang gagawin. Huhugasan paa mo. And remind you, ang mga tao no nakasandalyas lang ha. Walang sapatos ha. So ibig sabihin, ang mga paano nagtututong ha. Mga kapatid ha, huhugasan niya ng host. At hindi lang yun, para ipakitang VIP ka, gagawin, He will make your cup overflows. Ano ibig sabihin ng cup overflows? Tuwing iinom ka, lalagyan ng lalagyan yan. Hindi pwedeng kalahati. Kasi during the time sa Israel, kapag ikaw ay umiinom, inabutan ka ng kalahati ng inuman, umiinom ka sa baso, tapos kalahati lang, no? Tapos hindi ka na nilagyan ng host o na may-ari ng bahay, ibig sabihin hindi ka special. No? So ibig sabihin, para ipakita sa Israel noong time na yon na special lang isang tao, alam niyo gagawin, lalagyan, no? Siguro hanggang mamatay ka ng kaiinom, ibig sabihin para ikaw ay special. Sino gusto nun? Taas ang kamay. Sino yung gusto nun? Pag si Lord pinagpala, alam niyo, kasi sabi ng Bible, you prepared a table for me. Ano yun? Hindi anghel ang nagpe-prepare ng blessing, ang Diyos mismo. Sino gusto ganon? Ha? But listen to me, this is unlikely. Sinabi ba na, you prepared a table for me, let's have feasting, hallelujah? Mas magandang mag-prepare ng lamesa si Lord, ng blessing si Lord, saan? Nang walang kaaway. Pero yung bang sinabi niya ng totoong blessing, guys? Hindi. Sabi niya, you prepared a table for me in the presence of my enemy. Let's just for a while lang, you are my enemy. Can you be my enemy for a while? Wala akong kausap dito. Imagine mo, di ba mas gusto nyo ganito? Ito, nandito. Walang kaaway. Yan ang gusto ng maraming tao na blessing eh. Walang problema. Ang gusto ng maraming tao, hindi na magka-problema. Yun ang blessing. Pero sa pananaw ng Diyos, very unlikely. Ang blessing, ibe-bless ka niya, napapaligiran ka ng kaaway. Question, bakit? Ang second, bakit? Lakas. Isa pa. Number 1, bakit gusto niya pagpalain ka sa paligid mo may kaaway? Number 1, gusto niyang sabihin, anak, mag-focus ka sa ginagawa ko, hindi sa mga nasa paligid mong kaaway. Tinuturuan tayo ng Diyos mag-focus, hindi sa nangyayari, kundi sa pinapangyari ng Diyos. Tinuturuan tayo ng Diyos, tumingin sa Kanya, hindi sa kaaway mo. Number 2, bakit ka nagpe-prepare siya ng table in the presence of your enemies? Tayo sa bakit? Para i-promote ka sa harapan ng mga kaaway mo. Para sabihin ng Diyos, anak, kaya kitang pagpalain sa harapan ng mga kaaway mo. At pangatlo, bakit kailangan ng Diyos mag-prepare ng table in the presence of your enemies? Tayo sa bakit? Lakas.
para ipakita ng Diyos sa kaaway mo that you are undefeated, that you are victorious, and I can bless you because I am with you. Alam nyo, ito ang sitwasyon natin. Ang sitwasyon natin, gusto natin ng blessing. Walang kaaway. Unlikely. Ang Diyos pala, gusto niya pagpalain kanya sa gitna ng maraming kaaway, sa gitna ng maraming problema, sa gitna ng maraming dilim, sa gitna ng maraming sakit at sakit, sa gitna ng maraming kakapusan, dun siya magpe-prepare ng table to bless you. That's why today, maybe probably you're experiencing a lot. Hallelujah. That's the blessing of the Lord. Ay, walang naniniwala sa akin dito. That's the blessing of the Lord. Papatunayan ko pa sa inyo that God is unlikely releasing His blessing to unlikely places. Natandaan nyo sa book of Exodus, bago umalis ang Israel sa Egypt. Remember the story, right? Anong ginawa ni Pharaoh? Ang ginawa ni Pharaoh, lalong pinahirapan ang mga Israelita. Dinoble ang trabaho, yet kinulang ng pagkain. Pero tingnan nyo ang Diyos, Exodus chapter 1. No, sabi na Exodus chapter 1, verse 12. But the more the Egyptians oppressed them, ano nangyari? The more the Israelites, what happened to them? Multiplied and spread. Habang pinapahirapan sila ng kaaway, the more sila nagmumultiply, the more sila nag-i-spread, the more sila nagiging strong. Sabi nung sumunod na verse sa verse 13, lalong na-alarm ang mga kaaway ng Israel. Listen to me, the more may pandemic, lalo mong mararanasan ang kapangyarihan ng Diyos. The more na merong maraming nagaganap sa buhay mo, lalong ang kamay ng Diyos magiging visible. The more mo mararanasan na ang Diyos ay totoo because God is my God that is unlikely. That's why I praise God. If you are sick today, God's hand is upon you to heal you. If you are kapos today, God's hands of provision will come and touch and reach down to you. Kung ikaw ngayon may problema kayo sa family, you have a broken family, you don't know what to do, ito na yung perfect environment that God is saying, I can do greater things in your life. Ladies and gentlemen, when you focus on being a blessing, God makes sure that you are always blessed in abundance. Sabi nung verse, di ba? You prepared a table for me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. My cup overflows. Natapos ba yung verse doon? Hindi. Sabi nung last verse, anong sabi doon? Surely goodness and mercies will follow me all the days of my life. When you focus on the blessing, not on the enemy. When you focus on God's hand, not on the economy. When you focus on God's provision and God's blessing, sabi ni Lord, dahil nakafocus ka sa akin, I will make sure that you will always be blessed in my abundance. At ang sabi doon, surely goodness and mercies will follow me all the days of my life. Mga kapatid, itong taong narito ngayon at ng susunod pang mga taon, hahabulin ka ng kabutihan ng Diyos. Hahabulin ka ng biyaya ng Diyos. Hahabulin ka ng awa ng Diyos. Amen? Sabi mo nga sa limang katabi mo, sige lang, maglingkod lang, magpuri lang, sumamba lang, kahit anong nangyayari, kahit ano pa ang nagaganap, hahabulin ka ng Diyos. Amen and amen. Stand on your feet. Stand on your feet and then worship God today.